No po, meron tayong birthday. Meron din po tayong birth sa kaligtasan. No po, nung ikaw naalala mo, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, natotohanan. No po, kasi yung iba nakakalungkot. No po, bakit ko nasabi? Yung mga born again, hindi natin sila kampa. Kasi po, sila po, ang tinatawag po sa kanila, losing salvation sila eh. Yung kapag nagkamali sila, hindi na sila ligtas. Dahil gagawin nila, tatanggapin na naman nila ang Panginoon. Nagkamali na naman sila, hindi na naman sila ligtas. Tatanggapin na naman nila ang Panginoon sa kanilang puso para sila pumunta sa langit. At tanong, ganun po ba ang kaligtasan? Hindi po. Ang kaligtasan po minsan lang. Kapag totoo mo tinanggap ang Panginoon, naunawaan mo sa iyong kaisipan, na ikaw ay makasalanan, na hindi mo kaya iligtas sa iyong sarili, at meron naghihintay na kapamakan sa iyong kaluluwa, dahil ikaw ay makasalanan patungo sa impyerno. Pero, naunawaan mo, meron palang kaligtasan. May regalo palang binigay ang Panginoon, buhay na walang hanggan, sa sino mang tatanggap kay Kristo. No po? Kaya nga sabi ng Diyos, ang baptismo, mga kapatid, meron siya tinatawag na eternal security. Once saved, forever saved. Kung ikaw ay ligtas na, pang walang hanggan, ikaw ay ligtas. Bakit? Kasi nga, ikaw ay tinanggap mo talaga ang Panginoon sa iyong puso. Kaya dapat, mga kapatid, malagay sa inyong kaisipan, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko. Totoo yung ba tinanggap? Sana po walang pagpapanggap. Sana po walang pagpakunwari. Nga po kasi nakakalungkot, nagsisimba ka. Nagsisimba ka dito sa Good Shepherd San Manuel. Nga po, Christian Bible Baptist Church. Tapos dumating yung time na matay ka. Tapos nagtataka ka, bakit nandun ka sa impyerno? Nasabi mo, nagsisimba naman ako eh. Pero bakit nandito ako sa impyerno? Kasi nakakalungkot, may mga nagsisimba, hindi nila inunawa ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, ang pinakamahalaga na desisyon gagawin ng tao, siya ay magsisisi at siya tatanggapin niya si Kristo sa kanyang puso. Kaya nga ako mga kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, ito lagi ko sinasabi, pinapangara sa buhay ng bawat isa, lagi ko inuulit-ulit. Bakit? Kasi nga ito po ang pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Pinaka-importante. Ano yung ibig sabihin ng pinaka-importante? Yun yung verse na kailangan umaunawaan. No po? Kaya sana po mga kapatid, tunay nawa na tayo ligtas na. Amen? Amen. Sino dito yung pupunta na langit? Nas kayo kamay? Totoo yan ha? Nagtaas sila ng kamay, magtataas na rin ako. Hindi po mga kapatid, dapat meron ka tinatawag na kasiguraduhan. Na dapat hindi ka nagdududa. Kasi bakit? Sino po bang nangako? Si Pastor Enerban po ba? Hindi! Ang nangako ang Panginoon! Kaya dapat ilagay niyo sa inyong kaisipan. No po, ang bawat napapakinggan ninyo, ang bawat nababasa po ninyo mga kapatid, sa salita ng Diyos, atin po itong panghawakan. Amen? Amen. Panghawakan natin. Nakikita nyo word for word, nakasulat. Tama po ba? Ang sabi ng Diyos, ang sino man sa Kanya ay tumanggap, sila ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Eh, ikaw tumanggap ka. Anong tinanggap mo? For peace? Anong tinanggap mo? Relief goods? Alam niyo po yung pinaka-best na tinanggap? Panginoong Yesus. Nga po, kaya sana sa buhay natin, huwag natin ito kalimutan. Sa mga young people na nandito, nga po, hindi po ang baptist ang tagapagligtas. Wala po kami sinasabihan. May isa, umalim ka ng baptist para pumunta ka na langit. Hindi po yun. Sapagkat ang paraan ng kaligtasan, isa lang, kay Kristo lang. Nga po, napakaliwanag na salita ng Diyos. Nasa inyong pinito natin, John chapter 14 and verse number 6. Nga po, ano sabi ng salita ng Panginoon? John chapter 14 and verse number 6. Pansinin niyo po ang salita ng Panginoon. Ano po ba sinasabi niya dito sa John chapter 14 and verse number 6? Basahin niyo nga po. Ready begin? I am the way, the truth, and the life. Yun po mga kapatid, napakaliwanag na salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako rin ang buhay. Ang sabi ni Kristo, walang sino mang paruluon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang kaligtasan ko ay nakay Kristo. Wala po sa religion, inuulit ko. Wala po sa pagsunod ng kautusan. Sapagkat ang kautusan, hindi natin ito masusunod, mga kapatid. Bakit? Kasi tayo po ay taong makasalanan. Sino makakasunod sa 10 kautusan? Yung taong walang kasalanan.
Sino po tumupad doon? Si Kristo. Nung siya ay nagkatawang tao, no po, nilupad niya ang kautusan. Kasi sa kanya ay walang kasalanan. Sa kanya ay walang dungis. Kaya nung ang Panginoon, nabayubay siya sa ibabaw ng krus, nang sabi ng Panginoon, ako ngayon ang daan. Kaya sabi ng Diyos, sa akin kayo sumampalataya. Sa akin kayo magtiwala. Nga po, at anong ginawa ng Panginoon? Ang Diyos kasi nagbigay. Anong binigay ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Nga po, kaya sabi ng Panginoon, dapat tayo rin, nga po, sa buhay natin, batuto rin tayo magbigay sa Diyos. Balikan po natin, Deuteronomy chapter 16, verse number 17. Pansinin niyo po ang pananalita ng salita ng Diyos. Nga po, Deuteronomy chapter 16, verse number 17. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Every man shall give. Nga po, Deuteronomy chapter 16, verse 17. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Nga po, nasabi dyan, mga kapatid, napakaliwanag. Anong kautusan? Lahat ng tao, every man lahat ng tao. Ano sabi dyan? Shall give. Magbigay. Ayon sa kanyang kakayaan. As he is able. Nga po, ulitin ko po. Ano sabi ng salita ng Diyos? Lahat ng tao magbigay ayon sa kanyang kakayahan. Nga po, bakit? Ayon sa pagpapala, according to the blessing of the Lord thy God, which He hath given thee. Ayon sa blessing. Ayon sa pagpapala na binigay ng Diyos sa'yo. Alam niyo po ba mga kapatid, ang buhay, it's all about giving. Ang buhay po, hindi ko pwede mabuhay na walang pagbibigay. Alam niyo ba, ang tao kapag hindi nagbibigay, pumapangit, bumabaho. No po, nagiging sira. Bakit? Kasi nagiging stagnant. Di po ba? Ang tubig pag hindi umaagos, bumabaho yan. Kapag ang tubig, mga kapatid, nanatili lang, dudumi yan. Tama po ba? Kaya ano dapat sa tubig? Dapat umaagos. Sa Jerusalem po, sa Israel, meron dalawang tubig doon Pangalan po ng isa is Nile River. Yung isa ay Jordan River. Yung isa po, Dead Sea. Nga po, yung Jordan River, mga kapatid, lahat ng dinadaan ng tubig na yun, nagbubunga. Maraming tumutubo. Pero alam niyo po ba doon sa lugar ng Dead Sea? Nga po, doon sa Dead Sea, ni isda, wala. Yung mga nakapalibot na puno, wala din. Bakit? Kasi nga, patay yung dagat. Sobrang alat. Nga po, kapag pumunta ka doon, hindi ka malulubog. Hindi po tayo lulubog doon. Kasi bakit? Masyadong maalat yung tubig. Masyadong maalat. Malalim na yung inaapakan mo, wala ka nang inaapakan, pero hindi ka lulubog. Nagpo-float ka. Nga po, tapos walang isda doon. Walang isda. Nga po, kasi nga patay Bakit, Pastor? Yung isa, yung Jordan River, nga po, ang system po kasi ng mga kapatid, yung Jordan River po kasi umaagos. Yung Dead Sea, bakit sobrang alat? Bakit walang tumutubo kahit na tubig? Hindi sabihin natin na yung lupa nababasa naman, pero yung mga halaman hindi tumutubo. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, yung Dead Sea, hindi umaagos. Nandun lang. Stagnant siya. Kaya ganun din po ang buhay ng isang tao. Nasabi ng Diyos, dapat ang bawat mga tao mananampalataya, matutupang magbigay. Sino po nagutos? Salita ng Diyos. Diba? Sabi dyan, every man shall give. Diba? Meron bang pasubali po dyan? Ay, pastor ako, mahirap ako. Ay, pastor ako, wala ako. Kaya nga may nakasulat dyan as he is able. Ayon sa kanyang kakayanan. Ayon sa mga binigay ng Panginoon. Kaya ano pong instruction ng Diyos? Luke chapter 6 and verse number 38. Gusto niyo po ba ng pagpapala? Gusto niyo po ng blessing? Di ba tayo nangangarap tayo pagpalain tayo ng Diyos? Nangangarap tayo na sana Lord, biyayaan niyo po kami. Lord, sana gumanda po ang buhay ko. Lord, sana po, na po umayos ang aking kalagayan sa buhay. Umangat ang buhay ko. So, ito po yung susi. Ito po ang sikreto. Nga po, Luke chapter 6 and verse number 38. Sis, Brad, mukhang yata ang iba yung naliligan. Luke 6:38. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Basahin niyo ha? Okay, ganyan muna po. Kasi hindi po salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Give, and it shall be
given unto you. Ang tao minsan nag-expect siya mabigyan. Mag-expect siya tumanggap. Pero ano muna, bago dapat ka tumanggap, ano dapat mong gawin? Ha? Ano sabi ng salita ng Diyos? Magbigay ka muna, bago ka bibigyan. Ano yung ibibigay sa inyo? Kung yung basa? Good measure. Yun po, explain ko natin to. Kasi ninyo po, salita ng Diyos. Minsan ang tao, ito gusto niya. Lord, sana pagpalain mo ko. Lord, sana bless mo ang buhay ko. Lord, sana pumanda ang buhay ko. Nasabi niya salita ng Diyos, bago ko tayo bless, bago ko pang-aayos sila yung buhay, meron ka muna dapat gawin. Nako, ito kayo lagi sinasabi eh. Pwede ka ba pumitas ng bunga nang wala kang tinanim? Anong kailangan gawin? Meron ka munang gawin ang bang. Gusto mong kumani, gusto mong sabihin natin manaliwa ang iyong buhay, kailangan ka munang magtanim. Kailangan ka munang kumilos. Kailangan ka muna, ikaw muna, yung bang gumawa. Anong kailangan gawin ng tao? Magbigay. Pagkatapos mong magbigay, sabi ng Diyos, bibigyan ka. Nasubukan niyo na ba yun? Nagbigay ka tapos binigay ka? Opo. That's the principle of Bible. Gusto nyo kayo bigyan? Magbigay muna kayo. Di ba kayo nagtataka, nagbigay ka tapos bigla pinalitan na agad? Ganun ang Diyos eh. Pero maraming tao nung gusto nila, tanggap lang ng tanggap. Kaya sabi ng Diyos, mali. Maling prinsipyo. Prinsipyo hindi tama. Kasi ninyo po yung mga namamalimos. Ako po bilang pastor yan, nag-iikot minsan sa Manila, sa ibang mga lugar, dami namamalimos. Apo, dami namamalimos. May mga tao yung gusto lang nila sa buhay, ayaw na nila magtrabaho. Ang gusto lang nila ay marami naman nagbibigay. Dito na lang ako, nakaupo. Nakaganyan na lang ako. Kasi daw may nagbibigay naman. Bakit pa ako magpapakahirap? Bakit pa ako magtatrabaho? Hihingi na lang ako. Ganyan maraming tao eh. Kaso sa iyong paghingi, sa iyong sabihin natin pamamalimos, at tanong, gaganda ba talaga ang buhay mo? Patuloy ka magiging hikaos, tama ba? Hindi sapat. Bakit? Kasi hindi disenyo ng Diyos na ikaw ay maging tapat. Nais ng Diyos, magtrabaho ka. Nais ng Panginoon, magsumikap ka. Nais ng Diyos na dapat pairalin mo yung biyaya na pinag-alin ng Diyos sa'yo. Kailan niyo po ba na nais ng Diyos? Matutunan mo rin magbigay. Yes, nung una ikaw ang tumatanggap. Pero dapat manalangin ka na someday ikaw naman ang magbibigay. Sapagkat nga ang prinsipyo ng Diyos, the more you give, the more you bless. Yun po yung prinsipyo ng salita ng Diyos eh. Ang buhay po natin, dapat tayuan natin salita ng Diyos. Kasi kapag salita ng Panginoon ng ating tinayuan, hindi tayo mapapahiya. Nang po, ano sabi ng Diyos? Mas mapalad ang nagbibigay kesa tumatanggap. Kaya nga kami mga lingkod ng Panginoon. Ano nga aming adikain? Ano po ang pinaka-nais namin? Mga miyembro, yung mga member, umangat ang kanilang buhay. Makita ang pagbabago. Paano mangyayari yun? Kapag naturuan ng salita ng Diyos. Nalaman mo anong sikreto. Anong sikreto? Pag bibigay. Bibigay. Alam niyo ba kapag pinag-uusapan ng pagbibigay, ang tao ay hindi. Totoo lang. Kasi yung malispig na tao, ayaw niya magbigay. Ang gusto ng tao, siya ang bigay. Pero alam niyo ba, iba yung kasiyahan pag nagbibigay ka? Iba yung kasiyahan pag nagbibigay ka. Yung nakita mo yung tao, siya sabihin natin na walang-wala, pero binigyan mo, na iba yung feeling eh. Ang ibig sabihin, para ba natutulungan mo yung buhay niya eh? Natutulungan mo yung kasiyahan niya. Bakit? Kasi siya ay yung natulungan. Pero lagi natin ilagay sa ating kaisipan, hindi na lang sa lahat ng pagkakataon tayo po'y binibigyan. Amen po ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo binibigyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tumari si pastor, sana si pastor, lagi na lang akong bigyan ng bigas. Bakit? Ano ba ako? Kono ba ako? Kono? Rice bill?
Di ba? Hindi siya na pagkakataon, mga kapatid. Pero, nagbibigay naman si Pastor eh, kan? Nagbibigay naman si Pastor eh. Kasi bakit? Nakikita naman ang pangangailangan eh, kan? Nga po, ganun po yan. Pero lagay nyo sa inyong kaisipan, hindi lagi. At huwag tayong umasa doon. Saan tayo dapat umasa? Sa Panginoon. At anong kailangan natin gawin? Magtrabaho. Anong kailangan natin gawin? Magsumikaw. Anong kailangan natin gawin? Iwasan ang mga bagay na bisyo sa buhay natin. Isa nakakalimutan, sabi ng Panginoon, karami ng mga tao, sa bisyo meron sila. Sa yabang meron sila. Meron sila ginagastos. Mamayabang, pakita na mayaman siya, kahit na makutang, sige! Di ba? Pero pagdating sa Panginoon, ang tao, wala. Kaya rin yung nais ng Diyos, ako po bilang pastor ng nais ko, kumanda po ang iyong buhay. Kumanda ang iyong buhay. Paano po mangyayari yung nakasalalay ba kay pastor para gaganda ang iyong buhay? Kaya po nakasalalay. Mismo sa sarili natin. Yes, nandiyan ang Diyos eh. Pero dapat meron kang tama ba? Kailangan meron kang gawin eh. Kailangan magbago yung mindset mo. Kailangan magbago yung way ng living mo. Kasi bakit? Baka marami sa iyong buhay, tumatagas lang, kaya walang naiipon. No po, napupunta doon sa maling lugar. Napupunta doon sa maling gawain. Kaya ang sabi ng Diyos, dapat maunawaan natin sa buhay natin. Ano po ba ang pagbibigay? Ano po ba ang dapat gawin? Minsan may nagtatanong, Pastor, paano kaya ako pagpapalain ng Panginoon? Simple lang. Ito po lagi namin kasagutan. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos, magbigay ka sa Panginoon. Bigay ka sa Panginoon. Kasi yun ang sikreto eh. Hindi naman pwede sabihin namin, gusto mong pagpalain ka ng Diyos, sige, magsimba ka. Magsimba ka na magsimba. Yes, maganda ang pagsisimba. Pero meron kailangan pang bibigay. Ano yung bang pagbibigay? Napakarami. At alam niyo po ang pinaka-the best na binibigay? Oras. Magsasakripisyo ka. Yung pinaka-the best na yung ibibigay, mismo ang iyong sarili. Kaya po, yung bang ang tawag doon ano eh? Living sacrifice. Ahing buhay. Na po, bakit? Kasi ikaw ang kikilos. Ikaw yung gagalaw. Na po, ikaw yung magsasacrifice. Bakit mga kapatid? Kasi nga, naunawaan mo, meron pala akong kailangan gawin para sa Diyos. Hindi na lang ako magkaya ng manok. Ano yung galing ng manok mga boys? Kapit ka ng kapit yan, di ba? Yung manok, ganyan na ganyan. Walang pa ganyan. Na po, ganyan na ng ganyan yan. Na po, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan. Na po, kalami ng mga tao, ugali, swapang. Kaya sabi ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya na. Kung ikaw ay totoo tumanggap sa Panginoon, dapat matuto tayong mag-bigay. Matuto tayong magpaubaya. Matuto tayong mag-share. Na po, yung word na share, yung ibabahagi mo. Diba? Yes, pwede naman kahit hindi ka mag-share eh. Yan lang, ikaw lang masaya. Ayaw mo bang sumaya din ang iba? Di ba kapag nag-share tayo, sumasaya yung sinishare natin? Tama mo ba? Diba, si Sister Elizabeth, katabi niya bahay si Leslie. Kapag nag-share sila, masaya sila dalawa. Diba? May nagbigay ng sitaw. Diba? May nagbigay ng sitaw. Sila dalawa kakain ng sitaw. Diba? Hindi yung isa lang yung kakain ng sitaw. Pag tumanda siya, siya lang ang may uric acid. Diba? Diba? Dapat sinishare mo din eh. Parang dalawa kayo. Sa hirap at sa ginhawa. Kung mara nagbigay ng ampalaya. Diba? Kakainin siya. Baka yung isa, diabetic na. Diba? Kailangan pa naman yun. Diba? Kaya nang ibig sabihin, yung pag may nagahagis, yung bang, kasi sumusobra eh. Diba? Naubos siya ba yung sobra? Sobra na eh. Tama po ba? Anong gusto nyo mangyari doon sa sobra? Matapon o mapakinabangan? Kinabangan, di ba? Tama, mga men? Dapat lahat ng bagay na papakinabangan. No, po, kaya anong gawin natin? Magbigay! Kasi yung binigyan mo, sa susunod, na meron siya naman na magbibigay. Tama ba? Kasi bakit? Kapag ang tao nakakatanggap, tinatandaan niyo. Tama ba? Tinatandaan niyo. Sa susunod ako naman. Di ba? Ay sa susunod, pag meron ako,
Ako naman ang mag-share. Nako, kaya alam mo ba mga kapatid, sa puwit ko natin, kailangan tignan natin ano ba dapat natin gawin. Gusto natin umangat ang ating buhay. Gusto natin someday, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Di ba? Kami po, ang panalangin namin someday, yung mga nagsisimba, ngayon naglalakad sinusunod, di ba? Pero someday, kayo na ang nagsusunod. Bakit? Kasi may mga sasakyan na kayo. Alam niyo ba yung simbahan namin doon sa Mapalakad? Dati hindi naman problema yung parking doon. Kasi wala naman silang sasakyan, naglalakad lang, sinusundo lang. Pero ngayon, problema ang parking. No? Malawak na yung parking, pero kailangan pa ng parking. Bakit? Kasi yung mga nagsisimba, binlas na ng Diyos. Di ba? Binlas sila ng Panginoon. Bakit? Kasi nanatili sila. Lumipas na ang ilang mga taon, pero naglilingkod pa rin sila. Lumipas na ang mga taon, pero patuloy pa rin sila nagbibigay. Na po, nagkakaloob sa Panginoon. Kaya rin nangyari, binless sila ng Diyos. Na po, how I wish sa church natin gano'n din. Imposible po ba yun? Hindi po. Ano ba yung sikreto? Salita ng Diyos. Ito na po yung ating guide. Biblia. Ang guide po natin hindi po salita ni Pastor. Ang guide po natin hindi po kwentong barbero. Di mo ba? Anong guide natin? Salita ng Diyos. Kaya kayong mga men, dati yung mga bata doon sa aming church, sa Mabalakat, no po, yun, wala ng bayabas, no? Nandoon, ang gugulo, pero nung tumanda na sila, dahil sila nanatili, naglingkod sa Diyos, ngayon, meron na silang mga trabaho. Meron na silang mga pag-aari. No po? Bakit? Kasi nga, binless sila ng Diyos. Bakit sila binless? Kasi natutong magbigay. Magbigay ng oras, magbigay ng buhay, magbigay ng sakripisyo para sa Diyos. Ibigay kung ano ang nararapat sa Panginoon. Nalalim po yung nabasa natin kanina? Ano sabi ng Diyos? Every man magbigay. As he is able, kailangan siya magbigay. Bakit? Kasi doon mo sinusukat ang Diyos. Kamukha mo yun yung pinakahuli dyan. Sabi dyan, for with the same measure that you meet without, it shall be measured to you again. Kung paano mo sinukat ang Diyos, doon ka rin niya susukatin. Maraming mga tao ang sukat nila sa Panginoon, barya lang. Barya lang ang paningin nila sa Panginoon. Kaya pag nagbibigay, barya lang. Ay, diba? Kapag kinakapa, kalagsingan niya pang makanya, bakit takuhanin ng pera? Kasi ang barya, diba? Luwala-luwala tunog. Diba? Pipiliin pa yung pinakamaliit. Diba? Sa kung papel naman, ito kasing gawain kapag papel naman, lulukutin pa. Diba? Lulukot pa bago bibitawan. Diba? Para bang hindi wala sa puso pagbibigay. Kailan yung mga kapatid na po sila ng pagpapala? Pagbibigay. Kapag nagbibigay po kayo, inuulit ko po mga kapatid, hindi nyo po binibigay ito sa pastor. Kasi ito yung misconception Nang sabi ng iba, bakit ba ako magbibigay sa simbahan? Yung pera sa simbahan, pinagbibili lang ng sasakyan ni pastor. Diba? Pinagbibili ng balong, pinagbibili ng sapatos. Diba? Nag-opening ako noong Sunday, siguro si Ma'am Maylin, pinagreban niya. Diba? Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo nagbibigay. Kung titignan niyo man po yung record mga kapatid, si Pastor pa ang pinakamalaki na bibigay. Kasi bakit? Kasi alam na namin ang pagbibigay Diba? Wala kaming dapat ipagkait. Wala kaming dapat ipagdamot. Bakit? Lahat ng meron ako ay galing sa Panginoon. Pero pa tayo dahilan para may ipagdamot tayo sa Diyos. Ako po mga kapatid, every time na meron po akong nais sa Panginoon, anong ginagawa ko? Nagtatanim ako sa Diyos. Dumating yung time si Ma'am Maylin na operahan yan. Dahil nga yung baby wala sa posisyon, ngayon kailangan siya cesarean. Ngayon kailangan 45,000. Para ba siya ma-operahan? Wala naman akong pera. May pera ako, 1,000. 1,000 ang pera ko. Pero wala akong pera, yun lang. Pero dahil alam ko ang pagbibigay, alam ko yung prinsipyo ng salita ng Diyos, alam niyo ba yung ginawa ko? Yung kaya sa isang pera ko, 1,000, binigay ko sa offering. Kasi bakit? Kailangan ako magtanim May kailangan ako sa Panginoon, Lord, mag-withdraw ako Pero bago ko mag-withdraw, papasok ko muna lahat ng pera ko. Could you imagine mga kapatid, binigay ko na walang pag-aalilangan, pagdududa. Bakit? Kasi alam ko, ang salita ng Diyos ay totoo.
1,000. No money. Ako, kaya alam niyo po ba, yung pangangailangan sa operasyon, nabigay. Sobra pa. Could you imagine? Natugunan ng pangangailangan. Bakit? Kasi nga, natuto tayong nagtiwala sa Panginoon. Ganun po dapat mga kapatid. Dumating din po yung punto, ikakasal na kami ni Ma'am Maylin. Wala rin ako pera. Hindi naman ako mayaman. Alam niyo mo ba yung kasal namin? Pag nakita niyo mga kapatid, parang kasal mayaman. Pero sa totoo lang, kasal lang mahirap. No? No? Ano na iba? Magkano po ginastos sa kasal? Siguro kalahating milyon. No po? Wala. No po? Bago kami kasal, nagpi-prepare pa lang, wala akong pera eh. No po? Pero meron, wala ko yung saktong pera. Yung kailangan. Kasi kailangan, napakalaki. Nagpas 100,000 eh. Diba? Pero meron akong ano? Diba? 1,000. So, ginawa ko kapatid, binigay ko muna sa Diyos. Binigay ko muna, 5,000, inopili ko sa Panginoon. Napo, ano po nangyari? Yung kasal namin, naging matagumpay, naging maayos. Napo, at nabayaran, dapat bayaran. Would you imagine? Bakit? Kasi nga, natuto tayo nagtiwala sa Panginoon. Bakit kami nagkaroon ng sasakyan? Yes, maraming salamat sa mga members na tumulong. Nagbigay. Pero ano po ba talaga yung sikreto? Kasi yan, natutunan namin magbigay. Napo, inunan muna namin ang Panginoon. Napo, bakit kaya si Pastor Ellerwood nagkaroon ng property, nagkaroon ng tinatawag na malaking simbahan? Kasi kung hindi pa man po ako pastor, mga kapatid, miyembro pa lamang ako kagaya ninyo, natutunan akong magbigay. Lalo-lalo na sa mga nag-dimisyon, nagpapastor. Napo, every time na merong mingi ng tulong, sabi niya, kailangan namin ng upuan, kailangan namin ng songko, kailangan namin ng ganito. Lagi po sinasabi, ako po. Sama po ako dyan. Napo, ay nandun tayo mga kapatid kapag meron kang tinanim, aanihin mo. Napo, kaya nung ako yung pastor na, mga kapatid, could you imagine, inaasahan ko bang magiging ganito ang simbahan ko? Diba? Bagamat mainit, pero malaki naman, amen? Diba? Yung masarap ng upo natin, pero hindi tayo nagbabayad ng upa. Napo, yung ibang mga simbahan, matagal na sila, pero nang-upo pa rin. Kaya bakit tayo meron na? Kasi bakit? Mabiyaya ang Panginoon. Napo, walang ibang sumusuporta dito kung hindi ang Diyos. Napo, baka nasa kaisipan niya mga kapatid. Napo, baka may Amerikano sumusuporta, nagbibigay, siguro 20,000 naman. Diba? Baka may nagbibigay mga Koreano. Diba? 20,000 naman. Tama na pala ni Pastor. Di ba kung mayaman lang ako? Di ba kung mayaman lang ako? Kasi hindi. Mayaman tayo sa Diyos. Amen? Kasi nga, like yung sinasabi kayo, ma'am, yung pera natin sa Diyos. Lahat ng meron tayo sa Diyos. Napo, kaya kung magkaroon man tayo, gamitin natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, yun ang sikreto ng pagpapala. Kaya ako po, bakit po sinasabi ito? Para kayo hamunin. Para kayo nagay sa inyong kaisipan. Huwag tayong matakot magbigay. Huwag tayong matakot magpagamit. Huwag tayong matakot mga kapatid na ibigay kung ano nararapat para sa Panginoon. Para someday, ma-experience nyo din yung blessing. There's time kapatid dito sa Sister Joyce. Ako, nagbibigay sa Panginoon. Nananalo, di ba? Nananalo yun. Nakakuha ng award. Pag nakakuha ng award, binigyan ni Mayor 10,000 pesos. Imagine, bigyan ng pera yan! Tapos sabi niya, pati ng 10,000, no? Pero iba na ginawa niya, yung kalahati. Pastor, yung kalahati. Sabi, huwag bili bro. No? Kung imagine, bibigay sa akin. Sis, huwag ka lang sa akin sa simbahan na. Huwag ka lang sa offering. Lagay mo lang. Diba? Kasi lahat, kung bibigay mo naman sa akin yan, bibigay mo naman sa simbahan. Kaya bigay mo na sa simbahan. Bakit? Kasi ako, wala akong ibibigay na blessing sa iyo. Pero ang Diyos, dahil binigay mo sa simbahan, ibabalik sa iyo na. Napo, ilang beses siya nabigyan ng award, hindi yun. Lagi 10,000. Diba? Kaya kapag may award yan, tuwa na si Pastor Ayo. Hindi, siyempre, nilalapit ko kay Mayor eh. Kaya, award.
Opo, kayo nandun eh. Marami rin pangangailangan yan. Opo, kaya challenge ko sa buhay ko ng bawat isa na kailangan tayo mas lalo maging tapat. Kaya siya, sabi ko na sa ng Diyos, kung kakaunti pa lang, hindi ka natapat, paano ko pagpapalain sa malaki? Opo, gusto nyo ba someday pagpalain kayo sa marami? Gusto nyo ba yung nagbibilang kayo ng marami? Ano gusto nyo binibilang? Marami ang kakaunti. Yung mga nanay talaga, sagot nila. Ano sagot ng mga nanay? Marami. Di ba? Marami nagbibilang. Yung pag nagbibilang ka ng ano? Di ba? Yung pagbilang, nagkita na ba kayo sa bangko? Pumunta na kayo sa bangko? Bangko, ano po yung bangko? Yung bangko nalagyan ng pera yun eh. Di ba kapag nagbilang? Alam niyo ba yung mga babae doon? Yung mga teller? Kung nagbilang ng pera, gusto. Di ba? Ikaw, kung nagbilang ka, tapos na agad. Kasi isa lang eh. Di ba? Could you imagine, gusto ba someday nagbibilang kayo ng marami? Di ba? Gusto ba mga boys? Mga girls, gusto niyo ba? Yes! Sige, pasok kayo cashier. Cashier mula, no? Pinipilan mo pero yung zero. Di ba? Pero maganda dito ng mga nanay. Yung pag someday, yung kayo magbabudget kayo ng marami, hindi magbabudget ka ng kakunti. Bakit? Bakit ka nag-budget ng marami? Kasi pinagpala ka na ng Panginoon. Kaya anong kailangan natin gawin mga men? Ngayon pa lang sa inyong murang edad, ibigay nyo na kung ano para sa Panginoon. Bigay nyo na yung tithes. Ibigay nyo na ang offering. Ibigay nyo na ang first fruit. Di ba? Ibigay nyo na yung mission giving. Ibigay nyo na yung mga sacrificial giving para sa Diyos. Ito po lagi yung lagay sa inyong kaisipan. Pag nagbibigay kayo sa Panginoon, tanong, nawawalan po ba kayo? Pag nagbigay ka sa Diyos, mapawawalan ka ba? Nalala niyo po ba yung bata? Diba? Nagpakain ng Diyos ng 5,000 people. Di ba sino yung ginamit na nagbigay? Yung bata. Ang daming tao. Meron din sila. Meron din sila eh. Yan lang, hindi sila nagbigay. Pero puti na lang merong isang bata. Na yung bata meron siyang baon. Ano yung baon ng bata? Merong 5 tinapay, 2 isda. Ano ginawa ng bata? Doon nakita niya nangangailangan ng Diyos ng pagkain. Binigay na lahat. Hindi niya malinatin. Lahat binigay niya. Panginoon, ito po meron akong pagkain. Ito po, gamitin niyo po. Could you imagine? Na po, kaya yung nangyari, doon sa 5,000 na tao, nakakain lahat sila. Bakit? Kasi may bata nagbigay. Alam niyo po ba, ang tanong, yung bata po ba nawala? Nawala po ba yung bata, mga men? Ilan yung binalik sa kanya? Di ba bumalik? Tama po ba? Ilan yung binalik? 12! Isa lang yung binigay niya. 5 tinapay, 2 isda. Pero nung binalik ng Panginoon sa kanya, times 12! Ano yung pinagkita ng Panginoon doon? Na kapag ikaw ay nagpagamit sa Diyos, hindi ka magiging kawawa. Na kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoon, ibabalik niya, siksik, pigpig, liglig, at umaapaw pa. Binasabi ng salita ng Diyos eh, good measure. Di ba? Tamang sukat. Alam niyo ba yung tamang sukat? Yung sukat na walang daya. Hindi kagaya yung timbangan ng mga palengke. Di ba? Kung wala, 2 kilo, ano? Di ba? Kaya ba, dali naman pala. Kasi bakit? Daya yung ano eh. Sukat eh. Tapos ano pa? Press down. Di ba? Meron dyan, nakasulat, press down. Yung siniksik. Talagang pinress. Kasi bakit? Yung iba, yung inaano nila, yung walang bubong kalande, bangka nito, mayagin siya kung marakal eh. Di ba? Pero hindi. Yung naman nun, hangin lang eh. Sabi ng Diyos, ang ibibigay ko sa'yo, picnic. Ano pa? Shake it together. Alam niyo ba yung shake it together? Talagang ilig-ilig eh. Talagang ibig sabihin, nalimit. Ngaboy, talaga yung space na wala. Yun ang ibibigay ng Diyos. At ito pinakamaganda, running over. Ano ba yung running over? Umaapaw. Di ba? Kaya na ba mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon na mga lingkod ng Diyos, lahat ng kanilang mga miyembro ay maranasan ito. Paano ko ito maranasan kung tayo po ay magtitiwala magbigay sa Diyos? Kung tayo po ay matuto na sa panahon natin ngayon, tayo muna po ay magtatanim. Tatanim muna tayo, tanim na tayo tanim. Kagaya po kami bilang mga lingkod ng Panginoon.
Ano yung purpose namin? Lagi lang kami nagtatanim. Sige, bigay lang tayo dyan. Bigay lang tayo dyan. Sige, tulong tayo dyan. Sige, gawa tayo dyan. Sige, sige, sige. Kasi bakit? Kasi alam natin natin tayo, aanin namin. Bakit? Kasi nagtanim yun. Prinsipyo ng Bible eh. Bigay mo na. Bigay, bigay, bigay. Sige, sige, hanggat kaya. Di po ba? Tulong, sige, hanggat kaya. Pero darating yung time, alam namin, kami liliglaan. Magkikita rin namin yung buhay. Tingnan niyo po yung mga batang dito, katipilis ng ulo. Mga pasaway. Tama ba, mga men? Di ba? Mga pasaway ko eh. Kung mga tayo hindi pasaway. Pasaway, di ba? Pero tinutulungan, pinagtsagaan. Diba po? Pinagtsatsagaan, tinutulungan. Kahit minsan talagang ang titigas ng ulo. Ayaw makinig. Pero patuloy lang tayo nagtsatsaga. Sige, sige, sige. Sige, o tara, punta tayo doon. Pasya tayo doon. Diba? Para lang sila ma-motivate. Makuha yung word na sacrifice. Makuha kung ano ba talaga yung paglilingkod. Patuloy natin silang tinutulungan. Kaya ano nangyari? Nagagamit sila sa Diyos. Diba? Nagagamit sila sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Yung mga pangit na ugali na tatanggal. Tama ba? Yung pangit na ugali na tatanggal. Wala pa rin. Kaya tamo lang. Ay, pastor, tamo ko muna ito ah. Kapag nandiyan na si pastor, pag wala na si pastor, yun ang mas ulit ang ugali. Wow! Lakas tama! Uy, pag nandiyan na si pastor, talagang bigay. Diba? Pero kung tangalali, pastor, diba? Dapat hindi ganun eh. Kaya lang namin sinasabi, kung ikaw talagang mananampalataya na tumangalo sa Panginoon, tanggalin mo na ang pangit na mabuhay. Baguhin ang buhay. Alisin ang katigasan ng ulo. Huwag hayaan yung sungay mo lumalaki. Yung sungay mo lumalaki na, pausbong pa lang, ganyan mo na, batukan mo ng sarili mo. Diba? Anong gusto nyo? Magulang yung magkala niya sa inyo, kayo na lang. Pag magulang yung nagkanya sa inyo, baka matagal ulo. Diba? Ganyan nyo na, diba? Ganyan mo na. Diba? Pag umuus mo yung ano mo, yung buntot mo, paluin mo na! Di ba? Kasi yung buntot mo lumalabas eh. Diba po? Kaya dapat sa Panginoon mga kapatid, matuto tayo ng Diyos. Kaya pasinin niyo po mga lingkod ng Diyos. Patuloy na sumisigaw. Ano sinisigaw namin? Salita ng Diyos. Kasi alam po namin, alam po ba, sa mga salita ng Diyos ang sinasabi, hindi ito magiging walang kahulugan. Yes, parang wala lang sa tao. Sabi ng tao, hindi ganyan rin yung tao. Pero alam po namin, dahil sinasabi namin salita ng Diyos, ang salita ng Diyos makapangyarihan, tutubo at tutubo yan sa buhay. Darating yung tayo makikita mo, ano nga, tama yung sinabi ni Pastor. Ayaw nga, nang ganito ang nangyari sa buhay ko. Di ba? Nakisalayaw, kaya ako'y Jeff Rocks. Di ba? Saan siya nang umantong? Sa kulungan. Di ba? Saka gusto yung pasyalan ng mga magulang. Di ba? Maganda kayong pasyalan doon sa tahanan. Di ba? Doon sa mansion. Parang ibang isang lalaki, nagbayabang eh. Hay, ako po, yung tahanan ko, napakalaki. Tapos meron pa akong gwardiya. Yung pagkain ko, sinaserve dyan sa tamang oras. Do you imagine? Nagmamalaki pa. Tapos nung pinasyalan sa tirahan, sa pala yung tirahan niya, ulungan. Kaya pala siya may security guard, yung police, nagbabantay sa kanya. So, napakalaki niya, nakulungan, kasi bakit? Yung pala sa Muntinlupa. Di ba? Di ba? Could you imagine? Kaya sabi ng Diyos, anong gusto pa siya ka someday? Nako, kaya ngayon wala pa doon. Dapat magsumikap. Mga young people, mag-aral na mabuti. Huwag muna unahin ang pag-ibig. Amen? Amen! Di ba, sumasayang tayo? Sabi nila, huwag mong papaalam kay pastor, ha? Sulya pa rin. Diba? Actually, huwag mo titignan. Mahalata. Dito ka lang, diba? Hindi titignan ko. Sabi, nagtutuan na eh. Hindi na talagang nag-ano na eh. Tinuturo. Mga ringgis, ha? Papaligaw, mag-aral mabuti eh. Diba? Alam niyo may mga yan? Store ko lang sa pag-aaral yan. Mga men ka na din, store ko lang yan. Kung di ba, magtitest ka, sasabihin niya, bili mo ko dito, pag di ako pumunta, kahit ako sa'yo. Magtitest ka kayo. Pupunta ka, hindi ka mag... Di ba?
mangyari? School book lang natin. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, meron kayong opportunity na mag-aral kayo ng mabuti. Speak up kayo. Di ba? Sabi naman sa kulihan nyo, yung pagpapagod ng mga magulang ninyo. Anong ibibigay nyo sa kanila? O ma, regalo kaya ka ba? Anong regalo ko? Lola na ka! Mama ko may bumiyang mabangka. Eh, nakatupang ko eh. Magandang regalo ko nun eh. Di ba? Yung with honors. Medal eh. Di ba? O nga. May natatawag ka daw sa school. Talagang proud ko eh. Bakit na? Ano gagawa mo award? May office ko pa eh. May office siya pa na. Di ba? Kaya dapat mga kapatid, mag-aral kayong mabuti. Pasukan na naman. Mag-aral kayong mabuti. Huwag kayong maghanap ng barkada. Na po, mag-aral na mabuti. Yung iba kapag upauna, nasa top eh. Top 1, top 2, top 3. Pero hindi na ito napagpapatuloy. Hanggang una lang kasi. Kaya dapat kayo mga kabataan, huwag lang magaling pag-una. Pagpatuloy po ninyo. Kasi bakit? Nag-aaral kayo eh. Pwede ba naman yun? Nag-aaral ka, di ka natututo. Pastor, bakit ganun? Nag-aaral naman ako pero di ako natututo. Nag-aaral pumapasok ako sa school pero wala akong nalalaman. Bakit pumapasok ka lang, wala akong di ka nagiginig? Tama? Kaya alam niyo ba, napaka-importante ng pakikinig. Kaya dapat ang isang tao matutong makikinig. Sa oras mo ito, nagiginig po ba kayo? Yes. Kasi kapag nagiginig, mayroong makikinig. Pero pag di ka nagiginig, wala. Ganun pala ng buhay niyo. Magiging kaos, magiging hirap, laging kulang. Kaya nga sabi ng Diyos, gusto mo ng good measure, tama? Magbigay ka sa Diyos. Na po, alam niyo nga po mga kapatid, ano yung pinaka-the best na pagbibigay? Yung magbigay ka, namasaktan ka. Yung bibigay, nasasaktan ka. Kasi may mga tao nagbibigay, hindi sila nasasaktan. Naalala niyo po ba yung ano? Yung widow woman, tsaka yung Pharisee. Yung Pharisee, nagbigay siya, napakarami na pinag-binigay. Napo, yung mga tao talagang tuwang-tuwa. Napo, tuwang-tuwa yung mga tao. Doon siya nagbigay kasi walaksin pa, dami eh. Napo, nga lang, nagbigay nga siya pero hindi siya nasaktan. Bakit? Kasi yung binigay niya, barya-barya pa rin. Pero alam niyo ba, meron isang babae doon, babae balo, wala ng asawa. Pero alam niyo ba, ang binigay niya 2 pusin. 2 whites lang, 2 pusin. Pero alam niyo ba, yun lang yung last money niya. Yun lang yung pera niya, wala na siyang pera, yun lang. Pero ano ginawa niya? Binigay niya ito sa Panginoon. Nag-offering, pinakinig niya ng mga tao. Ay, wala tayong nananin na kasi, 2 lang. Di ba? Hindi man siya gaano ina-appreciate. Pero ano mo ba ang Panginoon na sabi ng Diyos? Kanino na siya sa mga nagbigay? Doon sa babae, balo. Kasi bakit? Nagbigay siya. Binigay niya lahat. Bakit tongki? Ang sa tingin nilang nabigay niya. Eh, yun lang yung meron siya eh. Eh yung Pharisee, marami nga yung binigay, pero marami pang tira. Marami pa siyang pera. Nako, marami pang mga pag-ari-arian. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pag nagbigay kayo, huwag kayong magbigay para magpayabangan. Alam niyo po ba ang pagbibigay hindi palakihan? Ang pagbibigay po, patapatan sa Diyos. Hindi usapin dito gaano kalaki. Ang usapin dito, gaano makatapat sa Diyos. Nako, ano sabi ng Panginoon, magbigay ka ayon sa pinagpala ka ng Panginoon. Tama ba? Kung ano man ang binigay ng Diyos sa'yo, doon ka gumawa, doon ka magbigay. Kasi nga, hindi naghahanap ang Diyos nang wala ka. Ang Panginoon po kasi ganito eh. Kung binigay niya sa'yo 5,000, saan siya asa? 10,000? Hindi. Binigay niya lang 5,000 eh. Mag-i-expect ang Panginoon doon sa binigay niya. Titignan ka ngayon. Sige, hindi kaya ito para sa akin. Diba? Ibabalik niya kaya kung ano para sa akin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa pinag-aaralan natin sa bawat isa, kailangan natin matutunan ang prinsipyo na salita ng Diyos. Gusto natin ng pagpapala, gusto natin kung ano ang ating buhay. Ito po ang sikreto. Ano yung sikreto? Magbigay sa Panginoon. Bigay sa Diyos. Ang Diyos po, hindi ka duda-duda. Na po, inuulit ko po yung mga binibigay natin ng offering sa church. Bakit tayo nagbibigay sa simbahan? Kasi may gastusin sa simbahan, amen? Amen.
tingin niyo po ba yung gas, yung sasakyan, tatakbo po ba yan, nilalagay ng tubig? Di ba? Hinihingi po ba yung gasolinahan? Eh, pakagap po ito ha, sa simbahan po eh. Ano sasabihin na nagkakagas sa simbahan yan? Magkano? Sa simbahan sa pera. Di ba? So bakit tayo nagbibigay? Kunwari yan yung kuryente. Di ba? Sasabihin ba, salamat po. Saan naniningil? Hindi. Babayan, amen? Yung tubig, gano'n din. Napo, kaya bakit tayo may pagkakalong sa simbahan? Kasi bakit? Kasi nga, may gastusin na simbahan. Napo, gasolina pa lang, mga kapatid, napakalaki na ng gastos. Kung titignan natin yung ating offering, napo, yung nagbibilang, tatanungin nyo, nahihirapan ka ba magbilang, sis? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tayo po, magpatapatan pa tayo sa Diyos. Gusto ko, mga kapatid, may experience din ng blessing. Gusto nyo someday, hindi na kayo nagpapaypay, hindi na kayo pagpapawisan. Di ba kayo pinagpapawisan eh, init-init pa eh. Tama ba? Subukan nyo po maging tapat sa Diyos. Someday, mapapayar po natin ng church. Kasi hindi natin mapapayar po ng church. Kung yung offering natin, hindi lalaki eh. Gusto nyo may aircon kayo, tapos 1 month lang, papuputol na yung kuryente. Di ba? Tapos sinasabi doon, ay, naputulan yung baptist. Di ba? Naka-aircon sila, nag-aircon sila isang buwan. O, yun pala, hindi naman pala kayang bayaran. Could you imagine? Napo, kaya bakit yung mga ibang simbahan naka-aircon na sila? Kasi bakit? Kasi marami na naging tapat doon eh. Tayo hindi pa natin kaya. Kaya ano kailangan natin gawin? Mag-tiis mo na, amen? Yes! Kaya ang gawin nyo, diba? Kaya ang gawin natin, magpakatapat muna. Ayan muna na tayo lumabos sa Panginoon. No po, at kung talaga nahihinitan ka, bili ka ng ilang tikpan. Tapos utong mo sa'yo. No po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, yung message na gusto ipabatid ng Panginoon, bakit ba tayo kailangan magbigay? Why? Why do we give? Bakit tayo magbigay? Kasi when we give, we glorify God. When we give, mga kapatid, we give thanks to the Lord for all His blessings for us. Ito yung message eh. Why do we give? Bakit ako kailangan magbigay? Kasi nga, pag nagbibigay ako, naluluwalhati yung Diyos. Pag nagbibigay ako pasasalamat sa Panginoon. Pag nagbibigay ako, I plant a seed. When I give, I plant a seed. Pag ako'y nagbibigay, ako'y nagtatanim. Kaya sabi ng Panginoon, kung kakaunti ang iyong tinanim, kakaunti rin ang iyong anihin. Pero kung marami ang iyong tinanim, marami rin ang iyong anihin. Kaya dapat nakapagin sa buhay mo ng bawat isa, hey, nasabi ng Panginoon, gusto mo lumago, gusto mo gumaan, ang iyong pamilya, mga kapatid, nakikita mo ngayon ikaos, pero sabi ng Diyos, manatili ka lang sa iyong paglilingkod, pagsamba, paglingkod ka, marami ka man dapat matutunan. At umpisahan mo lang magbigay. Ngayon, kakaunti pa lang, ibigay mo na kung ano para sa kanya. Kasi po may tamang pagbibigay. Alam niyo po yung tithes? Di po ba dyan may nililista? Nakakuha na po ba kayo ng mga offerings din? May nililista kasi po, lahat ng binibigay natin sa church, naka-record. Nakalista yan. Meron tayong tagalista. Para pag may nagtanong sa inyo, Pastor, ano yung magkano offering natin? Napakano pa, napakasika, no? Ano yung offering natin? Ay, sis, hanapin ko nga yung pangalan mo. Ay, sis, wala mo yung pangalan mo dito. Ay, Brad, wala man. Di ba? Kasi natakot pa magtanong eh. Di ba? Pero nakarecord lahat yan. Kasi bakit? Kasi nga pinaglilingkuran natin ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, let all things be done decently and in order. Lahat gawin na may kaayusan. Kaya nga, yung isang church, nakarecord lahat yan. Yung gastusin natin, may record din yan, mga kapatid. Saan natin ginagasta? May record. Kaya sabi ng salita ng Diyos, hindi mo dapat pagdadahan ang gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi meron tayo nakikitang resulta. May nakikita po ba kayo ng resulta? May nakikita po ba kayong nagagawa? Di po ba napupuntahan kayo sa inyo? Di po ba yung mga bata, yan, kabuhay ko yan, no? Nagpapa-feeding. Minsan nga, hindi lang bata yung pinifeeding eh. Pati rin yung mga matatanda, kaya lumalaki eh. Di ba? Kasi bakit kapag meron, binibigyan talaga lahat. Di ba? Ganun eh. Tanong hilihingi lang ba yan? May gastusin din yan. Kaya saan kinukuha yan? Si Pastor ang yaman-yaman. Si Ma'am siguro meron siyang may-ari ng ATM. Di ba? Saan kami nag-withdraw? Sa Diyos.
Lord, provide po kayo sa pangangailangan ng aming simbahan. Magkaloob po kayo. Yung mga member, matutong magbigay, mag-sacrifice, no po, gumawa ayon sa inyong kaluwalhatian. Kaya sana po mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, patuloy lang tayo maglingkod, patuloy lang tayo gumawa. Kamukha po yan mga kapatid, yung mga kabataan na yan, sa next Saturday, meron silang tinatawag na graduation. Kasi meron tayo tinatawag na vacation Bible School. Kaya po, so may graduation, meron pa mga ID. Proud na proud pa nga sila, naka-ID. Pumasok sa simbahan, naka-ID. Proud na proud. Diba? E bibigyan natin yan. Na po, kaya yung mga young people, nag-iisip na ng paraan. Pagluluto, anong ibibenta, magpa-fundraising. Na po, para lamang may maibigay, magbigay kasiyahan sa kanila. Na po, kaya dapat tayong mga nanay kasama din. Kabahagi din. Na po, kaya sa Saturday, magluluto po sila. Kailangan namin ng clown. Sino po gusto? Marami na pala mga clown dito. Kasi Angelo lang, mukhang clown na. Diba? Lagi nakasmile yan eh. No? Kaya sa buhay natin mga kapatid, bakit? Bakit ang gawain ng Diyos? Bakit tayo kailangan magbigay? Kasi gusto natin walapin ang pangalan ng Diyos. Gusto natin maging matagumpay ang gawain ng Diyos. Why we give? Because the Lord commands us to give. You want blessing? You want blessing? Gusto mo na magpapala? Matuto tayo magbigay sa Diyos. Kaunti lang. Simulan mo sa kaunti. Simulan mo sa mali. Hanggang lumaki. Kaya po, makikita mo, I tell you, makikita mo yung blessing. Makikita mo yung pagpapala na hindi mo sukat akalain. Kaya challenge po dito mga kapatid, ipagpatuloy mo ang iyong paggawa. Lumago pa sa iyong spiritual na pananampalataya at sama-sama tayo maglingkod, magbigay kapulihan sa Panginoon. Diba diba? Basahin po natin ulit ang Luke chapter 6 verse 38. Basahin natin, ready begin? Tayo tayo na. Ano kayo nakatayo? Ulitin ko po kung sinasabi ng salita ng Diyos. This is the principle of life. Give, and it shall be given unto you. Good measure, press down, and shaken together and running over. Shall men give into your bosom? For with the same measure that you give without, it shall be measured to you again. Ayaw mo ba ng pagpapala? Gusto mo bang papalahin ka sa amin? There's a secret. Ito ang secret. Sinabi na sa salita ng Diyos, magbigay tayo. Ibigay mo ang oras mo. Ibigay mo ang sarili mo. Ibigay mo kung ano meron ka. At gawin mo yan ng buong puso. Ang sabi ng Panginoon, for God loveth a cheerful giver. Pag kayo nagbibigay, huwag kayong magbigay na napipilitan. Huwag kayong magbibigay dahil nakikita mo lang may pangangailangan. Magbigay ka. Bakit? Kasi ito ay nararapat sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kailan ka pa magbibigay? Kailan ka pa magtatapat? Ang sabi ng Panginoon, pwede mo ba akong pagkatiwalaan? Gusto mo makaranas na magandang buhay? Bakit hindi mo hingin sa Panginoon? Kung sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako. At kapag nagkaroon ako, magbibigay po ako sa inyong gawain. Ibibigay ko po yung nararapat. Ibibigay ko po yung aking tithes. Ibibigay ko po yung aking offering. Ibibigay ko po yung aking first fruit. Sacrificial giving lahat. Ibibigay ko. Bakit? Kasi po, yung mga bagay na meron ako ay galing din po sa inyo. Babalik ko kung ano nararapat po sa inyo. Ito po ang susunod ng pagpapalagay. Kung gusto po ng blessing sa inyong buhay, bakit hindi mo nilapit ang iyong sarili? The altar is open. Luhod mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagkatiwalain po ko. Lord, sana gumanda po ang buhay ko. Lord, sana pagkaroon po ko ng trabaho. Lord, sana mapulat po ang aming mga pangangailangan. Minsan, ang dami natin pinuputahan. Hanap tayo ng hanap. Hanap tayo ng hanap. Pero sabi ng Diyos, yan ang mali. Hinahanap ko sa iba. Bakit hindi mo hanapin sa Diyos? Kaya sabi ng Panginoon, ito lang pagkakataon mo. Nalaman mo ang kaligtasan, tinanggap mo ko sa iyong puso. Ito naman ang kailangan mong gawin, matuto kang magbigay. Ilapit mo yung sarili sa Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ilapit mo sa Panginoon.
You can come. Iluhod mo sa inyo, sabihin mo, Lord, kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng ganito. Lord, sana tulungan niyo po ako. Tulungan mo ako na magkaroon ng pananampalataya. Tulungan mo ako na magkaroon ako ng pagtitiwala. Pagtatanim ako sa iyo. Pagtitiwala ako sa iyo. Sapagkat ang Diyos, hindi po siya katudaduda. Ayaw kang i-bless. Ayaw kang pagpalangin. It's a matter of trust. It's a matter of faith. Kaya sa oras po ito, inuod natin aliman. Kayo mga men, mga young men, mga young women, bakit hindi mo ilapit kayo sa sarili? Ilapit mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, masukan na naman, tulungan niyo po ko sa aking pag-aaral. Gusto kong makapagtapos, gusto kong gumanda ang aming buhay. Kaya Lord, bigyan niyo ako ng karunungan. At pagkatiwalaan mo ako na someday, magkaroon din po ako. At kapag nagkaroon ako, ibibigay ko kung ano para sa inyo. Pero pa dito, mga men, mga young men, mga young lady na makitiwala sa Diyos, move forward. Lumapit ka dito. Huwag ka lang nasa sa upuan mo. Ilapit mo dito. Sapagkat kapag umakbang ka, doon ka makikita ng Panginoon na nandoon, nakakawaan mo kanyang salita, naintindihan mo ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Kaya patuloy lang tayo sa ating pananalangin. Ano man po ang iyong mga pinagdadaan ng pagsubok, sabihin niyo sa Diyos. Karamdaman, ilapit ko sa Panginoon. Ako naman, ilapit niyo lang sa Diyos yan. Hingin natin sa Panginoon. Tanging ang Panginoon na makakatulong sa atin. Walang sino man. Sapagkat sa Diyos, tayo pinabubuhay. Dahil sa Panginoon tayo na lang ako patuloy. Kaya sabi ng Panginoon, patuloy mo lang ilapit sa akin. Pangangailangan sa iyong pamilya, ilapit mo sa akin, sabi ng Panginoon. Subukan niyo. Nasabi ng salita ng Diyos, prove me now. Sige, subukan mo ako, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang mga dumawas sa langit, at ibubuhos ko lahat ng mga pala, ang nais naman ng Panginoon, ibigay mo muna. Meron kang dapat gawin. Magtanim. Magtanim ka ng pananampalataya. Magtanim ka ng pagtitiwala. Ilapit mo yung asawa. Ilapit mo yung nanay, tatay, lolo-lola. Ilapit mo rin yung mga anak. Ang yung mga kapatid. Ilapit natin sila sa Panginoon sa oras nito. Maraming Diyos hindi nasa lahat. Patuloy ko Diyos, kami ko'y nagpupulit mo ng papasalamat. Sa mga salita po na hinahaya. Dalangin po, Diyos, na ko'y tumimo sa buhay ko ng bawat isa. Hindi po sapat na naunawa po kami ng kaligtasan. Gusto niyo po kami magpalagi. Gusto niyo po kumana ng aming mga buhay. Pero meron po kami dapat gawin. Na kami muna ang dapat magbigay. Na kami muna, O Diyos, na maging maliwanag sa aming mga isipan. Ang yunahis na ipagawa sa amin. Marami pa po kami dapat gawin. Marami pa po kami dapat paglayan. Kaya Lord, ilalapit ko po sa buhay ko ng bawat isa ng pagkatiwalaan ko kami. Bigyan ng mga bagay-bagay, bigyan ng mga trabaho, bigyan ng mga sideline, Lord. Ang ating po ang antas ng aming pamumuhay. At nawa, kapag nangyari po yun, matuto po namin ibalik kung ano nararapat po sa inyo. Sapagkat tinitingnan niyo po kami kung ano po ba ang aming response. Sana po hindi po kami maging kagaya ng isang mayaman na walang pasalamat na nagpakasarap, nagpakasaya at hindi kayo inalala sa kanyang buhay. Kaya Lord, nilapit ko po Diyos, mga nanay, tatay, bigyan niyo po ng kalakasan, kagaling ng Diyos sa kanilang mga karamdaman. Patuloy na pagbabayan at gabayan sa kanilang pamumuhay. Mga kabataan po Diyos, ganit na sana po lumago po sila kung lumalaki, maalis po katigasan ng ulo, maiwasan po masamang bisyo, masamang palataya. Matutong tumulong sa kanilang mga magulang at matutuloy magpanamon po sa inyo pong harapan. Bless you po Diyos sa simbahan po ito. Bishop Rizal Manuel, na sana po patuloy kayo po mataas, matakila mapunin. Bless you po kayong mga pangangailangan. Bless you po Diyos sa patuloy ang iyong ilaw o magliwanag sa buhay ko ng bawat isa. Kaya Lord, pinabalik mo namin ang patuloy. Lahat ng pasasalamat ay sa inyo.
Kaya Lord, kami po nagsusumamo, patuloy po kami ganito. Maging daluyan ng pagpapalo. Kaya Lord, mabayin niyo po kami sa aming pag-uwi na kami po ay mabuhay, malakas, nananampalatay, nananitiwala sa inyo, nakakayanin namin lahat sapagkat gano'n kami Diyos. Diyos na buhay na pwede ipagkatiwala ang aming mga buhay. Kaya Lord, pinupunin po namin kayo sa pinapasalamatan at pinagkilangin, malapit namin sa kami sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen.